Harap sa mga reklamong isang driver ng SUV matapos saktan ang dalawang barangay traffic enforcer na nanita sa kanya. Nanutok pa ng baril ang suspect na nagpakilalang sundalo. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Positibong kinilala ng barangay traffic enforcer na si Simplicio Reterado, 60 anyos, sa pamamagitan ng artist sketch, ang driver na nanakit sa kanya at isang kasamahan, maging ang pasahero ng naturang suspect, pareho raw ang itsura sa sketch. Sa kuha ng CCTV, makikitang kinakausap ni Reterado ang driver ng isang SUV. Alas 11 ng umaga, hinihingi ni Reterado ang lisensya ng driver dahil pumasok ito sa one-way. Pero biglang itinulak ng lalaki ang pinto, kaya napahakbang sa likod si Reterado. Inulit pa niya ito hanggang bumaba ang lalaki ng sasakyan nang may hawak na baril. Tsaka inihampas ito sa batok ni Reterado. Walang nagawa ang traffic enforcer kundi mapatakbo. Kaya napagbalingan ng driver ang isa pang barangay traffic enforcer na si Raul Mercado na sinipa ng lalaki. Makikitang isang lalaki pa ang bumaba sa SUV, may hawak ding baril. Katapos sipain, bumalik na siya ng pintuan, tinutukan niya naman ako ng baril niya. Tumas na naman kamay ko. Tapos pumikit na nga lang ako eh. Sabi ko, nag-isip na ako, patay na ako eh. Tapos umalis na sila. Hindi na namin sinundan. Doon lang sa pangyayari, takot na ako ron eh. Nagtamo si Reterado ng sugat sa braso at batok. Nagpakilalang sundalo raw ang lalaking nanakit sa kanila. Nasa edad na 27 hanggang 30 ang driver ng SUV. May taas na 5'7", itim ang buhok at maskulado ang katawan. Ang isang lalaki naman, tinatayang 30 hanggang 35 taong gulang. May taas na 5'3", pinaghalong itim at puti ang buhok at katamtaman ang pangangatawan. Namumukhaan ko siya dahil siya yung umano sa akin, nanakit eh. Ito yung pasahero niya. So hindi kayo makikipag-areglo dyan, sir? Hindi. Gusto ko nga maturuan ng leksyon yan eh. May plakang UJQ 889 ang SUV. Kinuha ng mga pulis mula sa Land Transportation Office ang pangalan ng may-ari ng SUV pero wala siyang nakarehistrong lisensya. We check with other agencies kung meron tayong tunay na muka nito may-ari ng sasakyan. Yung pwedeng pagkunan dito, yung pinagbilan ng sasakyan kasi naka-mortgage to. So doon sa pagproseso ng car loan, meron itong mga documentation. Sa oras na makumpirmang ang may-ari ng sasakyan ng suspect, sasampahan sila ng kaso. Naharap sa kasong grave threat at direct assault ang dalawang sakay ng SUV. Pero maaari pang madagdagan ang kanilang kaso kung mapatutunayang walang lisensya ang kanilang mga baril at na miyembro sila ng Armed Forces of the Philippines. Victoria Tulad, GMA News.